So, yun guys, what's up? Welcome back dito sa ating another video. So, proceed na tayo dito sa OSPF Dynamic Routing Protocol natin. Kasi dinilit ni TikTok yung ano ko kahapon eh. Yung password removal gamit yung Hi-Rens CD boot, Hi-Rens boot CD. Ay, bawal kasi pala talaga yon. Kasi parang, tawag dito, nakakategorize siya dun sa ano, sa unethical churba or hacking something, ganun. So, yun, anyways, introduction lang tayo guys dito ngayon sa video natin about OSPF or Open Shortest Path First. So, ano nga ba itong OSPF natin? So, ang OSPF is katulad rin ng RIP or ng EIGRP na Dynamic Routing Protocol. Okay? It learns routes automatically without configuring it manually. Okay, alam nyo na yan. So, ano nga ba yung meron sa OSPF? So, ang OSPF, unang-una, syempre, ang kanyang administrative distance ay 110. Okay, ang kanyang metrics naman ay based sa interface bandwidth only. Like 100 MB, 1 gig, ganyan-ganyan. So, ito yung OSPF, ang ginagamit nilang algorithm is yung SPF or yung Dijkstra's algorithm. Okay, parang si ano yata to, si Edward Dijkstra's yata ang nag-ano nito, build. Okay, so ito yung formula, yung cost, reference bandwidth divided by interface bandwidth. So yan yung formula. Okay, tatakil natin yan sa mga susunod na video. And then si OSPF ay isang open standard. So, ibig sabihin hindi siya vendor specific. Yan, hindi siya vendor specific like ng EIGRP. Ang EIGRP is vendor specific siya. So for Cisco environment lang siya gumagana. So dito pwedeng Juniper, Cisco, HP, or kahit anumang manufacturer. So, OSPF, Link State Protocol yan. So, ibig sabihin ng Link State Protocol, hindi gaya nila ni RIP, na distance vector, nagre-relay siya sa kung ilang hops bago niya marating yung destination. Okay? So, ito, Link State, ibig sabihin, lahat ng router na nagra-run ng OSPF, alam nila yung information or routes ng bawat isa kung anong meron sa kanila. Okay, so kunwari, si R1, may mga nakakonect pa siya ditong router. Ay, si R2, may mga nakakonect pa siya yung network. Si R1 naman, meron siyang knowledge or alam niya kung anong meron si R2. Gaya ng mga network behind R2. Yan, alam niya yan. So, yung parang, yung kabuuan ng network, is alam ng bawat router. So, meron silang tinatawag dyan na link state database. Okay, so yung link state database na yun ay naglalaman ng mga information regarding sa information na meron yung mga router. Okay, so yung database na yun is identical between mga routers. So, dapat pare-parehas sila niyan. And then, di ba, since pare-parehas na sila ng database or sync na sila, saka i-calculate nung OSPF yung pinaka-shortest path papunta dun sa from source to destination. And then, regarding naman sa multicast address, ito ang kanilang multicast address. 224005 para sa lahat ng routers na nagra-run ng OSPF. Yan. So, yung multicast address na 2240.0.5 is multicast address para sa lahat ng OSPF routers. Okay, so halimbawa, itong dalawa, para mag-form sila ng OSPF relationship, si R1, magsisend siya ng hello message dun sa multicast address na yan. So, sa 2.5. Okay, ngayon, si R2, pag kinonfigure din natin siya ng OSPF, dito rin siya mag-send ng hello message. So, itong R1 and R2, magpapalitan na yan sila ng hello message nila. And then si hello message na yon ay nagko-contain ng router ID, neighbor information, subnet mask, area ID. Kasi nga 'di ba, ang OSPF ay nagbe-base sa kanyang areas. Area 0, area 1, area 2, so on and so forth. Yung hello message, yung hello and interval timers, yung authentication, area stub flag, router priority, DR and BDR. Okay, so para mag-form
ng OSPF relationship, yung mga routers, merong kailangan na mag-match dito sa kanilang message, hello message. Ano-ano yung kailangan mag-match na yun? Itong 5. Yan. So, network mask, dapat mag-match yan. Halimbawa, ito, /24, dapat /24 din to. Para mag-form sila ng relationship. Pangalawa, area ID. So, kung itong link na to, itong dalawang router na to, kinonfigure natin ng OSPF. So, dapat, kung area 0 to, dapat parehas sila ng configuration. Area 0 parehas. Yung hello and interval timers, dapat same din sa kanila. So, si R1 at saka si R2, nagsisend dyan sila ng hello message. Yan. So, may timer yon. So, every 10 seconds, nagsisend si R1 ng hello kay R2. Ganyan na lang yung example natin. Every 10 seconds. Ngayon, meron siyang dead interval timer. So, ang dead interval timers niya ay every 4 hello. Yan. So, 1, 2, 3, 4. So, yan. 4 hello. So, bali, 40 seconds. So, after 40 seconds, wala pa rin naririnig si R1 kay R2. Iko-consider na ni R1 si R2 as down. So, yun yung hello and dead interval timers. Pangatlo, yung authentication. Siyempre, sa lahat naman, di ba? Kailangan match yung authentication. Para maiwasan natin, halimbawa, may router dito, kukonect ng OSPF, pero itong router na to, hindi natin need. So, sabihin natin para sa intruders to or sa mga lolo-loko, hindi siya makakonect dahil hindi niya alam yung authentication. So, panglima, yung area stub plug. So, saka na natin yung i-discuss yung area stub plug kasi medyo advanced na to. So, itong 5, yung dapat mag-match sa hello message ni R1 at ni R2 para mag-form ng OSPF relationship. Okay? And then, meron tayong tinatawag na designated router or DR and BDR para sa backup designated router. So, ano yung DR? Yung DR, ayan yung parang special router kung saan dyan na lang nagsisend ng update yung mga non-designated router. Halimbawa, ito. May nakakonect dito router, may nakakonect dito router, or connected sila, ganyan. Ang mangyari, ito yung DR natin, si R1, DR. Ito yung ating BDR. Tapos, dito sa mga router na to, dito, may mga nakakonect dyan. May nawalang ano rito, or may changes dito sa kabilang router. May changes, may nawalang network. Ang mangyari, dito na lang magsisend si non-DR or non-designated router ng update kay designated router. And then si designated router ang magpa-flood ng updates para sa lahat ng OSPF para sa lahat ng non-designated router tsaka dito sa BDR. So si BDR, from the name itself, backup, pag nag-down si R1, siya ang papalit na magiging DR. So dito na magsisend ng updates ang mga non-designated router. So yun yung role nilang dalawa. Okay, and then yung DR and BDR, meron tong election na tinatawag. Ini-elect yan ng mga routers. So, paano na-i-elect yung designated router? Yung designated router, na-i-elect yan based sa... Okay? So, ganun yung election nila. And then, yung susunod naman na pinakamataas is yung backup designated router. Okay? So, ngayon, meron tayong tinatawag na 7 steps para 7 steps regarding dun sa pagpo-form ng OSPF relationship between routers. Bukod dito sa 5 na to. Okay, so ang mangyayari kasi, kunwari, kinonfigure natin si router 1 ng OSPF, magsisend siya ng hello message dun sa na multicast address. Sasabihin niya, who is running OSPF? Sasabihin ni router 1, who is running OSPF? This is my router ID. Yan, 1.1.1. So, yung router ID, itatakal din natin yan. This is my router ID. So, since wala pang nakakonfigure kay R2, wala pa siyang marireceive. Na si R1, wala pang marireceive na hello message. So, ito yung down state. Yan, ayan yung down state. And then, pag kinonfigure naman natin si R2, ito, si R2,
magsisend din siya ng hello message dito sa multicast address niya. So, ganun ang mangyayari. Tapos ngayon, makikita ni R1 yung hello message ni R2. Okay, so makikita ni R1 yung hello message ni R2. So ngayon, makikita niya, wala yung sarili niyang router ID sa hello message ni R2. Okay, so ito yan. Nandito na sila sa init or initialization. Yan. Ayun sabi, router sends hello, waiting to see itself in neighbor's hello. So, yan. So, si R1, hindi niya pa nakikita yan. Hindi niya pa nakikita yung sarili niyang router ID sa hello message ni R2. So, ngayon, ang gagawin ni R1, magsisend ulit siya ng hello message dito sa multicast, and then si R2, since nakapag-configure na nga tayo ng OSPF dito, marireceive niya yung hello message ni R1 na may kasamang router ID ni R1 at sarili niyang router ID. Okay, kasi nakita niya ni R1, di ba? Si R2. Pero si R2 hindi niya pa nakikita yung router ID ni R1. So kung magsisend ngayon si R1 containing router ID niya tsaka router ID ng sarili ni R2. Yan. Ngayon si R2 makikita niya na ang router ID ni R1 is 1.1.1. Makikita rin ni R2 yung sarili niyang router ID, and then sisend siya ng hello message. Okay, ngayon, ang mangyayari dyan, sasabihin ni R1, nakita na ako ni R2. Magkakilala na sila, magkakilala na sila. So, parang ganito, simpleng analogy. Diba, ikaw si R1. Tapos, nasa public ka, may random people. Wala kang kakilala. Ngayon, may nilapitan ka. Sinabihan mo siya ng hi, and then sabihin naman nito, sinabihan mo ako ng hi, pero hindi mo pa ako kilala. Ay, magpapakilala siya, I'm Mark. Kasi di ba siya si R2, sabi niya, I'm Mark. O ngayon, kilala mo na siya. Pero siya, hindi ka pa niya kilala. Ngayon, sasabihin mo, I'm Jason. So ngayon, nag-shake hands na kayo, magkakilala na kayo. Diba? So parang meron na kayong relationship. So, kahit magkita kayo next time sa ibang public places, meron na kayong relationship. Diba? Magkakilala na kayo kasi nagpakilala kayo sa isa't isa eh. Yun yung tinatawag natin na two-way communication. Yan. So, ibig sabihin, both routers see each other in their hello packets. Okay? And then, dito rin nabibuild yung DR and BDR election. So, mangyari niyan, di ba, dalawa kayo, nagkakilala na kayo, di ba? Kasi nagkita na kayo. Or si R1 tsaka si R2. Ngayon, sabihin na lang din natin ganito yung yung analogy natin. Ikaw, dayo ka lang, yung R1, dayo lang. Itong si R2 is taga-ron. Siyempre, siya yung mas nakakaalam, sabi natin mas dominant. Siya yung magiging designated router. Ikaw yung magiging backup. So, ganun yung simpleng analogy lang natin. So, ganun din kay R1 at R2. Ang mangyayari kasi dito, kung sino yung pinakamataas na, yun yung magiging designated router. At yung sunod naman is magiging backup. Dito sa diagram natin is, kung sino yung pinakamataas na router ID, yun yung magiging DR natin. So, dito sa case natin, si R2 ang DR. Ito ang ating BDR. Okay, so bali ito yan. Ito na pala sila. Dito na. Kasi nagano na sila eh. Nag-decide na sila kung sino yung kung sino yung master tsaka slave. Or yung DR or BDR. Ngayon, ang mangyayari, sa panglima natin, yung exchange, magsisend sila ng ng summary ng kanilang si R1 at R2, magpapalitan yan sila ng database. Okay? Yan, magpapalitan yan sila. So, after nila magpalitan, pupunta sila dito sa, exchange na sila, di ba? Pupunta sila dito sa loading state. Mangyayari niyan, sa loading state na yan, di ba si R1, nasendan siya ng database ni R2. So, makikita niya sa database na sinend ni R2 na, wala pa akong network na ganito. Okay? Wala pa siyang network na ganito. So, ang gagawin niya, magsisend siya ng LSA request. Yan, LSA request kay R2 na wala pa siya ng network na yon. Ngayon, si R2, magsisend siya ng LSA update kay R1. Then si R1, ma-learn niya na yung update na yon or ilalagay niya sa kanyang
link state database, and then magsisend siya ng LSA acknowledgement na na-receive niya na yung update ni R2. So si R2 ganun din, kung meron siyang kulang kung meron siyang hindi pa nale-learn dun sa sinend ni R1, magsisend din siya ng LSA request, and then LSA update, and then LSA acknowledge. And so after ng ganyan, ng process na yan, ng loading na to ng state, ayun, nagsisendan sila ng LSA request, and then updates, and then after nun, pagtapos nila mag-exchange, tapos na-learn na nila, or identical na sila, sabihin natin identical na sila, papasok na sila dito sa tinatawag nating full state. So, ibig sabihin, yung link state database match at full adjacency is established. So, ibig sabihin, si R1 at R2, sync na sila. Okay, so same na sila ng link state database. So, ganun nagpo-form yung OSPF relationship between routers. Okay guys, so yun lang muna para sa video natin. Introduction lang naman. So, guys, hindi ito yung video na to, hindi ito ganun ka technical or ganun ka kahusay na video. Okay? So, ako rin kasi, hindi rin naman ako ganun ka-veterano talaga. So, I'm just sharing information lang. Kung may kulang or sobra akong nasasabi, pwede nyo akong i-correct. Okay? Open naman ako doon. So, sana magkaroon kayo ng general idea on how Open Shortest Path First or OSPF forming their OSPF relationship. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat.